Hollow TV. Halos hindi napigilan ni Ana ang excitement. Ginagawa niya ang kanyang masayang sayaw habang nagluluto. Natawa ako sa cuteness niya. Sinabi ko sa kanya na noong wala siya, nagpa siya kaming maging magkaibigan ni Mr. Black. I told her everything, except sa kissing part syempre. Talaga, sabi niya pwede ba kayong maging magkaibigan? Unbelievable, sabi niya at humagikgik na parang batang babae. Naiintindihan ko naman kung bakit siya nagkakaganyan. Ang aming boss ay palaging napaka-reserve at siya ang pinaka-anti-social na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Tumango ako, you better believe it girl. As a matter of fact, we're going out today. We'll just go around the city for a start. I have no place in mind yet, but one thing's for sure, he has got to take me sa buong Italia sa buong linggong ito, dapat akong magmadali at maghanda para sa aking pamamasyal kasama ang aking super hot na boss. Sabi ko at sabay kaming humagalpak ng tawa. Saan man ako kumukuha ng bagong katapangan na ito, I had no clue. Nagsisimula na akong magselos. Hinampas ni Ana ang mahahabang pilak mata niya sa akin, at nagpout. Sobrang hot niya. Sana kasing hot niya si Carlos ko. Natawa ako. 7 taon niyang boyfriend si Carlos at mahal na mahal niya ito. She'd shown me his picture and ang gwapo niya talaga. Sorry Ana, pero akin si Mr. Black for the week. Humagikgik siya. You make it sound like he's your boyfriend. Pang-aasar niya. I wish he was. Wish ko talaga. Nanlaki ang mga mata ko sa mga iniisip ko. Ano sa mundo? Paano ako maghahangad ng ganoong bagay? Iyo. At namumula ka. You definitely have the hots for him. Tumango si Ana at iniikot ko ang aking mga mata. Umiling ako. Hindi ka na magbabago. At hindi Ana, magkaibigan lang kami. At naghalikan kayo. Sobra sa pagiging magkaibigan lang. At naniniwala ako. Nakuha ko ang hindi mapag-aalinlangan ng panunuya sa boses niya. I blew her a kiss at nagmamadaling pumunta sa kwarto ko para maghanda. I took my time to shower and shave my legs. Ginamit ko ang curling wand ko para lalong kulot ang buhok ko. Mainit sa labas kaya napagdesisyonan kong suotin ang aking katugmang crop top at shorts. I wasn't a fan of makeup so I decided to go for natural at simple. Kinuha ko yung sunglasses ko kung sakali, saka ko kinuha yung red na bag ko. Nagspray ako ng pabango at pinatay ang ilaw bago bumaba. Tapos na si Ana sa pagluluto. Naglilinis siya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa bago sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. You look good babe. Siguradong mahihirapan si Alex na tignan ang mukha mo kapag ganyan na ang atensyon ng boobs mo. Siya nga pala hinihintay ka niya sa labas. Namula ako ng gusto sa compliment niya. I think I'll go change the outfit since it's too revealing. I suggested. Don't you dare. Now go out there. You look stunning. She said in her mama bear tone at tumawa ako, lumabas ng kusina at lumabas. Walang sasakyan na naghihintay sa labas gaya ng dati. Nasaan siya? Lumapit sa akin ang isang guard at magalang na yumuko. May hawak siyang mahabang baril at nakakatakot talaga ang itsura niya. Andoon si boss. Sabi niya at tinuro ang kaliwa niya. Tumingin ako sa likod ko at nagbara ang hininga ko sa lalamunan ko. Nandoon siya, sa isang sports bike, nakasuot ng itim gaya ng dati. Nakatitig siya pabalik sa akin. Napaawang ang bibig ko, mas yummy kaya siya kaysa dati. Ang lalaki ay isang Greek god. Super duper guwapo. Paano ko nakilala ang isang guwapong lalaki? Namula ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. You look so fucking good, he said checking out, and just as Ana predicted, walang hiyang tinitigan niya ng matagal ang boobs ko, dahilan para mamula ako ng gusto. Inipit ko ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Thank you Mr. Black, pero please stop using vulgar words, I'm not comfortable with it, sabi ko sa mababang tono at nahihiyang umiwas ng tingin. Ngumisi siya, nanatili lang akong nakatingin sa kanya, siya na ang pinakagwapong lalaking nakita ko, I know you hate it so much. Kaya nga kailangan mong ilabas ang dila mo sa akin noon diba? Humagalpak ako ng tawa, nakakainis ka. Sinabayan niya ako sa pagtawa, at ang cute mo talaga. Mr. Black, sabi ko sa galit at lalo lang siyang napatawa. Huminto siya at ngumiti sa akin. Lagi kong sinasabi sa'yo na mukha kang kitten kapag galit. Ang cute, pang-aasar niya. Mr. Black, this time, frustration kong tawag. Nagsimula na naman siyang tumawa. Ito ay isang tanawin upang makita. Sino ang mag-aakalang ang aking boss sa loob ng 8 linggo ay maaaring tumawa ng ganito kalakas? At higit sa lahat, kasama ko. Okay, I'll stop now. But you also have to quit calling me Mr. Black. It makes me feel old. Call me Alex.
Tinaasan ko siya ng kilay. Nickname mo yan kasi black ang suot mo. Ngayon aalis ba tayo o hindi? Napailing siya sa amusement. You're a case princess. Hop on, let's go. Napakamot ako sa noo ko. Ah, Mr. Black. Alex, he corrected and iniikot ko ang mata ko. One of these days, you're gonna get punished for rolling your eyes at me, and I mean it, princess. Nanginig ako, hindi dahil sa sinabi niyang paparusahan niya ako, kundi dahil sa sobrang dilim ng kanyang mga mata at sa pagiging husky ng kanyang boses. Whatever, Alex, never pa talaga akong nakabike. Except you count my bicycle. Ngumisi siya, just hop on and hold me tight. Put your hands around me. Napalunok ako at dahan-dahang umakyat, hawak ang kanyang mga balikat sa proseso. Ayokong hawakan siya ng mahigpit kasi sobra lang iyon. Let's go. Ngumisi siya. Fine then, have it your way. Inabot niya sa akin ang isang helmet at nang maisuot ko iyon ay pinaandar na niya ang bike. Ang makinis na tunog na ginawa nito ay taliwas sa bilis. Napakabilis lang noon. Without thinking twice, pinulupot ko ang mga braso ko sa bewang niya. Alex, sigaw ko sa takot. Narinig ko siyang tumawa at ang kanyang nakakagulat na panginginig ng katawan. Gusto kong magalit sa kanya pero sinabi niyang hawakan ko siya. Napangiti ako sa sarili ko at niyakap siya ng mahigpit. Mas mabuting gamitin ko ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng pagkakataon na mayakap ulit siya. And the best part, nalanghap ko ang matamis niyang amoy na parang siya lang ang nagtataglay. Akala ko hindi mo ako hahawakan habang buhay, mahal na prinsesa. Pang-aasar niya at sabi kahit na halos hindi ko marinig dahil sa hangin. Saan mo gustong pumunta tayo? Akala ko ay pinili na niya ang lugar na pagdadalhan niya sa akin. Ah, the park. Ito ang tanging lugar na naiisip ko sa sandaling iyon. Your wish is my command. Halos 20 minuto kaming sumakay hanggang sa huminto siya sa bike. Bumagsak ako sa umaalog-alog na mga paa. Mga consequences ng pag-upo sa isang mabilis na bike. Dali-dali siyang bumaba, hindi naapektuhan, pagkatapos ay ipinarada niya ang bike. This is the only park I know of. Last time I came here was 7 years ago, with her. Aniya habang wala na namang ekspresyon ang mga mata. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang mukha niya sa mga palad ko. That's fine, bakit hindi muna tayo kumuha ng ice cream? At kung hindi ka namamatay sa init sa jacket na iyan, ewan ko ba? Tumingin siya sa akin at ngumisi. Naramdaman ko talaga ang init. Sabi niya at tinanggal ang jacket. Kinuha ko ang jacket at hinawakan sa kanya habang naghahanap kami ng ice cream. Nakakita kami ng malapit na tindahan ng ice cream at nagmadaling pumunta doon. Can you imagine walang paboritong flavor ng ice cream ang boss ko? Kailangan kong pumili para sa kanya. Kumuha ako ng vanilla at strawberry flavored ice cream at kumuha ng chocolate para sa kanya. Magpapalit tayo kapag nasa kalahati na tayo, okay? Sabi ko sa kanya habang inaabot ko yung bowl niya ng ice cream. Ngumiti siya, tumango at kinuha sa akin ang bowl. Pumunta kami sa isa sa mga bench sa park at umupo. Napakaraming bata ang naglalaro sa paligid. Gusto mo bang magkaanak balang araw? Tanong niya sa akin. Tumango ako. Oo naman. I love kids so much. Sabi ko habang naglalagay ng kutsara ng ice cream sa bibig ko. Hindi ako naglakas loob na tanungin siya kung gusto niya, considering na nawalan na siya ng anak. Nag-usap kami ng mga random na bagay hanggang sa napansin kong nakatitig siya sa labi ko na may kadiliman sa kanyang mga mata. Ah, may problema ba? Itataas ko na sana ang mga daliri ko para hawakan ang labi ko, baka may ice cream doon, pero hinawakan niya ang kamay ko, napatigil ako. Dahan-dahan, napakabagal, sumandal siya, at dinilaan ang sulok ng labi ko. Ang sensasyon, ang sweet-sweet ng sensasyon. Tumalikod ako at umiwas ng tingin sa kanya, pinunasan ko ang aking lalamunan sa proseso. Ah, awkward na simula ko. Strawberry na hinaluan ng vanilla ang bago kong paboritong flavor. Narinig ko ang malalim niyang husky na boses. Tumalikod ako, nakaharap sa kanya. Alam kong sobrang pula ng pisngi ko. Ha? You heard me. Aside from the fact that it tastes so good on its own, mas masarap pa sa iyo. Aniya, may nakakalokong ngiti sa labi. Nanlaki ang mata ko, napaawang ang bibig ko at mas lalo akong namula. Ha? Ngumiti siya at itinaas ang mga kamay bilang pagsuko. In my defense, hindi kita hinalikan, dinilaan ko lang ang sulok ng madaldal mong bibig. I never knew it could render you speechless. I'm glad I discovered that. Now if you keep talking so much, like you always do, didilaan ko ikaw. Mapaglaro niyang sabi at kumindat. Dali-dali akong tumayo at lumapit sa isang maliit na batang lalaki na may napakaraming laruan ng kotse na nakalatag sa paligid niya. Mukha siyang nasa 4 at nag-iisa. Hey little man, how you doing? Tumingin siya sa akin saka bumalik sa mga laruan niya.
Napaawang ang bibig ko. Hindi lang ako pinansin ng batang ito. Nahihiya akong tumingin sa paligid, sana walang makakita sa akin. Namula ako sa kahihiyan. Pero syempre, walang hindi napapansin ni Mr. Perfect. I rolled my eyes habang naghi-hysterical siyang tumawa sa akin. Medyo lumukso ang puso ko habang nakatingin lang sa kanya. Ang taong ito ay ang ehemplo ng pagiging perpekto. May dimples pa siya sa magkabilang pisngi. Nakahawak siya sa tiyan niya habang tinatawanan ako. Namula ako ng 50 Shades dahil sa kahihiyan. Maging ang mga taong malapit sa amin ay kailangang tumingin. Erg. Oh my goodness princess, ngayon alam ko na hindi lang ako ang bored sa boses mo. Sabi niya, nang aasar sa akin. Napaiwas ako ng tingin, sa kahihiyan. It's all because of you. Kung hindi mo lang ako dinilaan. Napaungol siya at nagdilim ang mga mata. Oh, princess that's so kangke. I never perked you for one who says such. Sabi niya sabay smirk. Ano ang sinabi ko? May mali ba sa aking pahayag? Kinausap niya ang bata sa wikang Italyano at masayang tumugon ang bata. Well, at least the kid made it clear na mas gusto niya si Mr. Black kaysa sa akin. Sobra para sa pagsisikap na maging palakaibigan sa isang 4 na taong gulang. Huwag kang mahiya dahil hindi ka kinausap ng bata. Hindi siya nakakaintindi ng English. Sabi ni Mr. Black, nababalot sa boses niya ang saya. And here I was, thinking he was bored by your voice. My bad. I rolled my eyes at nagsimulang maglakad palayo. Hindi nagtagal ay sumama siya sa akin at sinuot ko ang kanyang mga jacket sa kanyang mga braso. Ayan, carry it, that's for laughing at me. Pumalakpak na naman siya, natatawa sa akin. Erg, ang cute mo at ang childish mo. Hindi ako childish, depends ako, nag-cross arms sa harap ko. It's you, you're too old and have no idea on fun. That's why you think I'm childish. Kumunot ang noo niya, I know what fun is. Turn ko na para asarin siya. Ha, your idea of fun ay malamang na naglalakad sa iyong likod bahay na may dalang isang baso ng alak. Lalong lumalim ang kanyang noo at nagpout. Irish stop it, I know what fun is. Napahagikik ako, mas gwapo siyang nagpout. Okay, sabihin mo kung anong ginagawa mo para masaya. I paint, talagang sinabi niya. Nanlaki ang mata ko. Ano, Mr. Blau I mean Alex. You paint for fun. Tumango siya, ito ay nagbibigay sa akin ng peace of mind. Napagtanto ko na ang taong ito na nakatayo sa tabi ko ay walang kaalaman sa pakikisalamuha. Tumigil ako sa paglalakad at pumwesto sa harap niya, ikiling ang ulo ko para tingnan siya sa mga mata. Nilagay ko ang mga palad ko sa dibdib niya at binigyan niya ako ng nagtatakang tingin. Alex, naiintindihan ko na ang pagpipinta ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind, ngunit hindi ko nakikita kung ano ang masaya dito kung gagawin mo ang lahat ng ito ng mag-isa. May pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang masaya at kung ano ang nagbibigay sa iyo ng peace of mind. Nilingon niya ako at huminga ng malalim. Mukha siyang malungkot at sinampal ko sa isip ang sarili ko dahil sa pagsira ng diwa niya. Ito ay dapat na isang linggo kung saan siya ay magiging masaya sa buong panahon. Hindi siya sanay sa mga normal na bagay tulad ko. Kinailangan kong ayusin ito ng mabilis. Pero kung gusto mo, pwede tayong magpinta bukas. Mas masaya yon. Ikaw lang at ako. How about that? I said sounding extra sweet and giving him my best smile. Nagningning ang mga mata niya. Talaga. Tumango ako, pero sa isang kondisyon. At ano kaya iyon? Binigyan ko siya ng nakakalokong ngiti. Pasanin mo ako sa iyong likuran at isigaw sa pandinig ng lahat ng tao sa park na ito na ako ang pinaka-the best, pagmamalaking sabi ko. Humagalpak siya ng tawa, hindi ka seryoso. Tumango ako, sobrang seryoso ko dito. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Come on princess, sobra na yan. I tell you what, ibibili kita ng Rolls Royce na mahal mo. Iyon ay isang mapang-akit na alok ngunit ito ay sobra-sobra. Iisipin ng mommy ko at mga kaibigan ko na ninakawan ko ang isang bangko. Una ay $30,000, pagkatapos ay isang surprise na paglalakbay sa Italia at pagkatapos ay isang Rolls Royce. Hindi naman, masyado lang iyon. Kaya umiling ako. No, I want you to carry me on your back. Period. Bumuntong hininga siya at muling ipinikit ang mga mata. Fine, yumuko siya, hop on. Oh, ginawa ko yun sa sobrang kasiyahan. Sinong mag-aakala na balang araw, karga-karga ako ng aking napakayabang na boss sa kanyang matipunong likod. Arg, ang sensasyon, good, ngayon sumigaw I'm the best. Pwede ko bang sabihin sa Italian? Nakangisi niyang tanong. Umiling ako at tumawa, mayroon akong magandang ideya kung ano ang maaari niyang gawin. No can do, for all I know, you could be saying she's a fool so say it in English. Tumawa siya, you're so brilliant sweetheart. That was what I was going to do except I'll have said she's a fugitive. Help me. Nanlaki ang mata ko, gagawin niya sana yun.
Hinampas ko ang ulo niya at nakatanggap ako ng ouch. Good. Ngayon, sumigaw ng I'm the best. Binigyan niya ako ng nakakalokong ngiti. As you say, princess. He told me then, to my greatest surprise, sumigaw siya. I'm the best. What in the world? Mas pinalo ko ang ulo niya this time at tumawa siya. Hindi ba yun ang sinabi mong dapat kong gawin? Erg. At ang pinakamasama ay lahat ng tao sa park ay nakatingin sa amin, ang lalaking ito. I said you should tell everyone that, Irish, is the best. Not you, dummy. Ngumisi siya. No, we're the best, my princess and I. Sigaw niya ulit. Maliban na medyo tumalo ng puso ko. Maliban na nalaman ko kaagad na siya ang lalaking nasa puso ko. Maliban na minahal ko ang lalaking ito ng higit sa imahinasyon. I was shocked beyond words. Tinawag niya lang akong my princess, at sinabing we're the best. Oh Mr. Black, mahal na mahal kita. Huminto ang isang matandang mag-asawang dumaan at ngumiti sa amin. Nagsalita ang babae. Voyageur siete coscar ini, labonamento perfecto. Ang cute niyong dalawa, the perfect match. Tumingin sa akin si Mr. Black at ngumiti. Gracie, salamat. Okay, bakit pakiramdam ko ako ang pinag-uusapan nila? Sa pagkakataong ito, nagsalita ang lalaki. Lay it to a Moglay. Siya ba ang asawa mo? Tumingin pa sa akin si Mr. Black at ngumiti, at kumindat. Ang alam ko lang may sasabihin siya sa kanila ng kalokohan. Oh how I wish na naiintindihan ko ang sinasabi nila. Hindi, my special. Hindi, pero espesyal siya. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Napangiti ng gusto ang babae. Ano sa lupa ang sinabi niya sa kanila? E bello, nun tenerla, e alla fine farla tua sposa. Mabait iyan, ingatan mo siya, at sa huli ay gawin mo siyang bride. Nginitian niya ang babae. All this time, nakatalikod pa rin ako at walang tanong sa akin ang mag-asawa. Masasabi kaya nila na isa akong dayuhan? Certo la terre, at quanto eren la mia sposa, il tempo lo direb. Siguradong iingatan ko siya, at kung tungkol sa pagiging aking bride, sasabihin ng oras. Ngumiti ang mag-asawa sa isa't isa at bumalik sa amin. E carino, abi cura di te, ciao. Maganda yan, ingat ka, bye. Kumaway si Mr. Black, ciao. At sinabi ko rin na ciao, at least naiintindihan ko na ibig sabihin bye. Bumaba ang tingin ko sa career ko at tumingin siya sa akin. So would you tell me what you guys were saying? Cause I can feel it, you guys spoke about me. Ngumisi siya. Well, sabi nila kamukha mo ang baby sister ko, and I told them I'm not. I'm your dad, but you're such a brat so I'm taking you to the shelter to leave you there forever. What? Daddy ko. Ang lalaking ito. You're so full of yourself, hindi ako brat. At dito na po, nagtatapos ang part 19 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.